Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si AP Vlog. Ngayong araw po ay pag-aaralan po natin ang aralin mula sa grade 9. Ang paksapong pag-uusapan natin ngayong araw ay ang tinatawag na pagkakasundo ng demand at supply. Ang interaction sa pamilihan. Ano ba ang ibig sabihin ng pamilihan? Ito ay isang lugar kung saan nagaganap ang epektibong transaksyon sa pagitan ng mamimili at producer. Ang interaksyong nagaganap ay nagpapakita ng ugnayan at pagkakasundo ng mamimili at tindera. Kapag nagkasundo ang mamimili at producer, nagkakaroon ng ekilibryo sa pamilihan. Ano ang ibig sabihin ng ekilibryo? Isang kalagayan na kung saan na walang sino man sa mamimili at producer ang gustong gumalaw at kumilos dahil lahat ng gusto at kayang bilhin ng mamimili sa presyong nakatakda ay handang ibenta ng producer. Ang presyong ekilibryo, ito ay level ng presyo na umiiral sa pamilihan upang maganap ang bilihan sa pagitan ng mamimili at producer. Ito ang pinagkasundoang presyo ng dalawang tauhan sa pamilihan. Paano natin malalaman ang presyong ekilibryo sa pamilihan? Gamiting halimbawa ang demand function na QD is equal to 250 minus 3P at ang supply function na QS is equal to or is equal negative 250 plus 7P. Sa pag-alam ng presyong ekilibryo, pagsasamahin ang parehong dependent at independent variables ng dalawang function. Halimbawa, sa QD ay 250 minus 3P at sa QS naman ay negative 250 plus 7P. Pagsasamahin natin yung dalawang variables ng QD at QS, ganun din ang independent variables. Ang resulta, 500 ang dependent variables at sa independent variables ay ang 10P. I-divide ang 500 sa 10P at ang resulta ay ang presyong ekilibryo na 50 pesos. Ang 50 pesos ay ang presyong ekilibryo. Nangangahulugan na ang mamimili at producer ay nagkasundong bumili at magbili sa nasabing presyo. Sa nasabing presyo, magkakaroon ng transaksyon sa pamilihan sa pagitan ng mamimili at tindera. Ekilibryong dami. Ito'y tumutukoy sa dami ng produkto na handang bilhin at ipagbili ng mamimili at ng producer sa napagkasundo ang presyo. Paano malalaman ang ekilibryong dami? Sa pamamagitan ng paghalili ng presyong 50 pesos sa P ng demand at supply function. Mula sa QD ng 250 minus 3P at mula sa QS ng negative 250 plus 7P, ipapalit ang P ng QD at ang resulta 250 minus 150, ang sagot ay 100. Ganun din sa quantity supply, 250 plus 7, close and open parenthesis, 50. Ang resulta, 250 plus 350. So, ang equilibrium dami nito ay 100 din.
Narito ang isang talahanayan kung saan ipinapakita ang resulta ng ating computation mula sa pagsasama ng quantity demand at quantity supply. Kasama na rin ang presyong nakuha natin. Ang 100 piraso ang siyang tinatawag na equilibrium dami sa pamilihan. Ibig sabihin, sa presyong 50 pesos, ang bawat piraso ng pomelo, ang mamimili ay bibili at ang producer ay magbibili ng 100 pirasong pomelo. Ano ang makikita sa talahanayan? Ano ang nilalarawan ng QD at QS? Batay sa talahanayan, ang presyong 40 pesos, ang mamimili ay handang bumili ng 130 peraso ng pomelo. Samantalang ang producer gustong ibenta ang 30 peraso lamang na pomelo. Ibig sabihin, mas mataas ang demand kaysa sa supply. Kapag itinaas ang presyo sa 55 pesos, ang mamimili ay bibili lamang ng 85 na peraso na pomelo. At ang producer ay magbibili ng 135 peraso ng pomelo. Sa puntong ito, mas mataas ang supply kaysa sa demand. Nangangahulugan na kapag ang presyo ay mas mababa sa presyong equilibrio, ang QD ay mas mataas sa QS. Kapag ang presyo naman ay mas mataas sa presyong equilibrio, mas mataas ang QS kaysa sa QD. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita na may shortage o kakulangan at surplus o kalabisan ng produkto sa pamilihan. Bakit nangyayari ang shortage at kung bakit nagkakaroon ng surplus? Nagkakaroon ng shortage ng produkto kapag mas marami ang nais bilhin ng mamimili kaysa sa nais na isupply ng producer. Kaya ang ginagawa ng producer ay itinataas ang presyo ng produkto upang ang mamimili ay magbawas ng kanyang bibilhin. Ang mamimili ay matututong mag-control sa dami ng kanilang bibilhin. Kung may surplus naman, nangangahulugan na marami ang supply ngunit kakaunti ang demand. Kaya ang mangyayari, mapipilitan ng producer na magbaba ng presyo upang mabili ang kanyang produkto. Sa puntong ito, ang producer pag-aaralan ng presyong umiiral sa pamilihan na siyang nais ng mamimili. Sa tingin nyo, mahalaga ba ang presyong equilibrio at ang presyong dami? Mahalaga ito upang magkaroon ng bilihan ng mga produkto sa pamilihan. Ito ang palatandaan na ang mamimili at tindera ay nagkakasundo upang magkaroon ng balanseng pamilihan. Bunga nito, ang presyo ay magiging matatag at makatutulong sa paglago ng ekonomiya. Grapikong representasyon ng equilibrio sa pamilihan. Ano ang ipinapakita ng grapikong representasyon ng equilibrio sa pamilihan? Sa puntong ito, kung saan nagkakaroon ng interaksyon ng demand at supply, ay tinatawag na punto ng equilibrio. Nagpapakita ito ng balanse sa pamilihan. Ang punto na mababa at mataas sa punto ng equilibrio ay naglalarawan ng kawalan ng balanse o disequilibrio. Pagbabago ng equilibrio sa pamilihan, sanhi ng pagbabago ng demand at supply. Ang pagbabago o paggalaw ng demand o supply may epekto ba sa equilibrio sa pamilihan? Ang epekto ng pagtaas ng gastusin sa production. Ipinapakita sa figura 217 na ang producer ay nakapag-produce, nakapagbenta ng 1,000 peraso ng cheese sandwich sa halagang 20 pesos nung mababa pa ang gastusin niya sa production. At ang equilibrium presyo ay tinatawag na E1 na makikita nyo dyan ay 20 pesos. Dahil sa pagtaas ng gastusin sa production, kagaya halimbawa ng bagong buwis sa negosyo,
o dagdag na sahod sa mga manggagawa. Ang producer ay makapagbebenta na lamang ng 500 na pirasong cheese sandwich. Mga ngahulugan na magkakaroon ng kakulangan ng supply sa pamilihan at kinakailangang itaas ang presyo sa 40 pesos upang ang mga mamimili ay mabawasan ang kanilang demand sa cheese sandwich. Ang presyong ekilibryo sa pagkakataong ito ay 40 pesos sa E2 kung nakikita nyo sa diagram. Kaya mapapansin ang paglipat ng kurba ng supply at ang pagbaba ng supply dahil sa pagtaas ng gastusin at ang pagtaas ng presyong ekilibryo mula sa 20 pesos ay naging 40 pesos. Ilarawan ang pagbabago ng demand habang walang pagbabago sa supply. Ito ay epekto ng pagkasawa sa pagkonsumo ng produkto. Dahil ang tao ay nagbabago ang panlasa. Dahil ang tao ay nagbabago ang panlasa at umaabot sa punto ng pagkasawa na bilhin ng isang produkto, kaya nababawasan ang pagbili nito. Sa halagang 40 pesos na binibiling cheese sandwich at ang producer ay nagbebenta ng 1,000 piraso ng cheese sandwich na ipinapakita sa graph sa unang presyo nito na 40 pesos, ngunit sa pagdaan ng mga araw, ang mga mamimili ay nagsawa sa pagbili ng cheese sandwich. Kaya, ang dating kinokonsumo na 1,000 piraso na cheese sandwich ay naging 500 piraso na lamang. Bunga nito, ibinaba ang halaga ng cheese sandwich upang bumili ang mga mamimili. At ang presyong ekilibrio na 40 pesos nagbago at naging 20 pesos. At ang demand curve ay lumipat din mula sa kanan sa D1 papunta sa kaliwa sa D2. Ang sa huling bahagi naman ng ating pinag-aaralan ay ang magkasabay na pagbabago ng demand at supply. Ang sabay na pagbabago ng supply at demand ay bunga ng mga salik na nakakaapekto sa dalawang konsepto, tulad ng pagbabago sa panlasa at pagtaas ng gastusin sa production. Mapapansin dyan sa figura 2.19 na hindi nagbago ang presyo ng ekilibryo na 20 pesos. Ngunit ang punto ng ekilibryo ay lumipat mula sa E1 na ekilibryong dami na 1,000 piraso ng cheese sandwich patungo sa E2 na may ekilibryong dami na 500 pirasong cheese sandwich. Ito ay nangyayari dahil sabay na naglipat ng supply at demand curve mula sa kanan papuntang kaliwa. Ang paglipat ng supply curve ay bunga ng pagtaas ng gastusin. Kaya ang dating 1,000 piraso na makikita dyan sa graph na kung tawagin ay S1 na ipagbibili ay naging 500 piraso S2 na lamang. Samantala, ang paglipat ng demand curve ay bunga ng pagbabago ng panlasa ng mga mamimili. Kaya ang dating 1,000 piraso ng cheese sandwich na binibili, demand 1 o D1, ay naging 500 piraso na lamang, D2 o demand 2. Kahit walang pagbabago ang presyo, ang punto ng ekilibryo ay nagbago o nagbabago. So mga kaibigan at mga mag-aaral, hanggang dyan na lang po ang ating paksang tinatalakay at pinag-usapan. Ito po ay ang pagkakasundo ng demand at ng supply. Maraming salamat po sa mga nakinig. Ito po muli si AP Vlog. Magpapaalam na po sa lahat.